Yon, magandang tanghali dyan mga kababayan ko. Mga kabule, magandang tanghali ulit. Anyway mga kababayan ko, I feel bad today about what happened sa ating presidente na si BBM, ano. I feel guilty kasi sa mga pinaggagawa ko rin na syempre against or I hate BBM, you know. Pero syempre, hindi ko lang alam kung bakit na kailangan ba na respetuhin ang presidente na si BBM Marcos. I'm asking, kailangan ba natin respetuhin? Kasi unang-una mga kababayan ko, for respect, kung gusto niya respeto na tinatawag, yung ginawa niya kasi kay Duterte, doon nag-start ng lahat ng mga nagising lahat ng mga tao na bakit and why, bakit mo ginawa yon kay Duterte. Kung respeto ang iniisip mo na kailangan mo ba respetuhin kami, I feel bad. Ano ko rin na ano ko ngayon, na-realize ko ngayon na I feel bad. Pero siguro hindi rin tayo masisisi ni BBM bakit ganyan tayo sa kanya. Na bakit hindi mo ako nirerespeto? I'm a president and the Philippines, you know? You need respecting me. Kailangan mo respetuhin. Pero hindi eh. Kung di niya ginawa kay Tatay Digong na pinakidnap niya sa ano tapos pinakulong niya sa dahig, siguro ganun pa rin. Kasi mga kababayan ko, binoto natin si BBM because of Sara, right? Kasi tinulungan siya, kung di dahil sa mga Duterte o di dahil kay Sara, wala ngayon si BBM. At alam natin yan. Huwag tayo magbulag-bulagan. So, yun lang mga kababayan ko. I feel bad kasi lalo na ngayon sa nangyayari sa kanya, pabalik labas-pasok sa hospital. Nag-start sa nung September. Ngayon, binalita na ngayon yan na talagang si BBM's like going down, you know? So, naisip ko lang kung sakaling ano man mangyari sa presidente, ano, ano no, kung rerespetuhin natin. Kasi hindi ko rin alam bakit ginaganyan natin si BBM. Parang nawawala tayo ng respeto. Kasi inisip ko, wala rin siyang respect. Hindi rin tayo nirespeto nung ginawa niya kay Duterte. Lalo na ngayon sa mga pinagagawa niya kay BP Sara. Na kunwari wala siyang alam. Come on guys, hindi naman kami tanga, hindi naman tayo tanga na wala siyang kinalaman dito. Especially Tatay Digong. Hindi maggugo ang mga hinayupak na si General Torres at si Remulla. Hindi gagalaw yan kung walang utos ni BBM o mahal ng presidente. Hindi gagalaw yung mga yan. Siyempre siya na sa likod nito. So doon nag-start mga kababayan ko na nawalan tayo ng respeto sa ating mahal na Pangulo na si BBM or Bongbong Marcos. Alright? Doon tayo nawalan ng respeto. Hindi tayo nila masisisi bakit ganito tayo makapagsalita sa ating presidente. Kasi yes, no respect. Ginagago niya lang tayo. Especially lalo na ngayon sa mga flood control. Sino mga number 1 na yan? Siya, saka yung pinsan niya hanggang ngayon. Hindi niya pa mapakulong yung pinsan niya, si Martin Romualdez, hanggang ngayon. Dumidede pa rin sa kanya. Kasabwat din niya yung anak niya. 'Di ba? Si Sandro Marcos. 'Di ba? Asawa niya, Dawit din, saka yung pinsan ng asawa niya. Puro Dawit lahat sa magnanakaw. Sa mga korupsyon sa gobyerno, hindi lang yan mga kababayan ko. Pati yung mga congressmen, parang silang ano lang, after nung nakawala sila kay Duterte, walang hiya. Para silang nakawala sa hawla na, o sige, wala na si Duterte, pwede na tayo magnakaw kasi BBM na. Panahon naman natin, parang ganon ang nangyari.
Like kay Duterte no, na grabe ang higpit ni Duterte sa mga ganyang bagay na pagkain nga sa White House sa Malacanang ano ba sabi ni Kuya Will na pumunta siya sa Malacanang? O ito lang pagkain namin. 'Di ba? Pritong isda sa gulay lang, walang steak. 'Di ba? Ganun kasimple ang Tatay Digong na yan sa panahon niya. Kaya siguro that time talagang umunlad talaga. Maraming yung kaban ng pera tumaas. Pero nung si BBM na, walgas na. Kuha dito, project doon, sobra-sobra pa. At may pa-bonus pa. 'Di ba? Ganun kalupit. So anyway mga kababayan ko, napapaisip lang ako habang nagdadrive ako o nga, mamatay na yung tao bakit parang hindi I don't know, it's up to you guys, nasa inyo yun kung talagang kung talagang ba na kailangan ba na respeto natin yung presidente or bastusan ang mangyayari. Kasi ganun ginawa niya sa presidente natin kay Tatay Digong binastos niya ng todo-todo, walang utang na loob. Kundi dahil kay Duterte. Asan niya yung tatay niya, yung senior? 'Di ba? Siguro kung di pa si Duterte hanggang ngayon nakalatay pa rin yan doon sa kanila, doon sa baluarte nila. 'Di ba? Pero dahil kay Tatay Digong, napalibing ng maayos yung tatay niya sa libingan ng bayani. Alam natin yan mga kababayan ko. Napalibing ng maayos. 'Di ba? Pero wala Talagang tinraidor niya si Tatay Digong. Kaya yun yung tinatawag na hindi natin kailangan suklian itong tao na to, yung presidente na to, kasi binaboy niya, lalo na Pilipinas, binaboy niya. Wala lang, lang ako, napapaisip lang ako ngayon mga kababayan ko, kasi balita nga mong matay na nga pabalik-balik na nga sa hospital di ba? So baka mapapaaga ko po ni BP Sara. Tingnan nyo mga kababayan ko, ang daming tao na binabastos siya, mga vlogger, kasi ginawa niya kagaguhan kinengkoy niya tayo kinengkoy niya lahat ng mga tao sa Pilipinas, ginawa niyang siraulo, kaya ganyan din ang balik sa kanya. To karma nang ginagawa sa kanya. Anyway mga kababayan ko, nasa inyo yan. Pero for me, like sabi ko nga, kung bastusan talaga kasi yun yung ginawa niya kay Tatay Digong So siguro para sa akin walang respeto, kaya ganun din nagbalik ko sa kanya, walang ring respeto. So siya nagtulak sa atin o nagtulak sa akin na ganito din siya, kasi dahil nga doon kay Tatay Digong at sa mga Duterte na ginawa niyang kengkoy. Alright, bintang dito, mga bintang doon, Hindi lang yun, marami pa yan, may mga kakampwet, di ba? Marami pa sila. So anyway, dito tayo kay BBM. Anyway mga kababayan ko, sana wala sana mangyari sa iyo, BBM. Sana matuluyan, matuluyan. Sana gumaling ka. Yan lang. Anyway, and that's it mga kababayan ko, hanggang dito na lang.